din daw umano si dating Senate President Chis Escudero mula sa mga flood control project. Ayon yan sa dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na mismo umanong naghatid ng porsyento ni Escudero. At para nga sa ibang detalye live mula sa Senado, si mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, pakidetalye naman itong sinasabi nga ni Yusek Bernardo at kung meron pa siyang ibang idinawit dito. Nikki, sa ika-6 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ito nga si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay kumanta na rin at inamin niya na ang kanyang kaalaman na doon sa irregularidad dito nga sa mga proyekto, pero nililinaw niya rin daw na wala siyang kinalaman doon sa maanumalyang flood control projects. Yung ilan sa mga pangalan na binanggit niya kanina, halimbawa ito nga si dating Senador Nancy Binay at ngayon Makati Mayor na, taong 2024 daw may isang staff itong si Binay na nanghingi ng commitment na 15% mula sa ilang proyekto ng gobyerno na sumasa total sa 37 million pesos. Nirelate din daw ito ni ni Bulacan, District Engineer Henry Alcantara, at ipinadala raw nila itong 15% o 37 million pesos sa isang bahay sa Quezon City para kay Binay. Maging si dating Senator Bong Revilla naman na para raw ito sa kanyang pagtakbo bilang senador sa taon 20 at noong 2024, dito naman nagkaroon daw ng request na 25% na commitment o 125 million pesos. Maging si dating Senate President Chis Escudero naman, ang nasabi dito ni Bernardo, yung kaibigan niya raw na si Menard Ngu ay kaibigan ito ni Bernardo at isang campaign contributor ni Chis Escudero. At nag-request daw ito ng 20% mula sa 800 million pesos worth ng government projects at ang halaga nito ay 160 million pesos. Personal daw na dinala ni Bernardo itong pera dito nga kay Menard Ngu na para kay Chis Escudero. Maging si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sa pamamagitan daw nito kay District Engineer Henry Alcantara, nangihingi raw ng 25% na komisyon si Zaldico at sinasabi pa raw ni Alcantara 2% daw mula sa komisyon na yon paghahatian nilang dalawa. Maging ito ring si DepEd Yusek Olaivar, nagkaroon din ng pagdadawit na nangihingi rin daw ito ng 15% na kickback para nga daw mula dito sa mga proyekto. At nag-apply din para sa Witness Protection Program itong si Bernardo dahil sabi niya siya rin daw ay bukas para sumailalim sa investigasyon at ngayon ay sinabi rin ng DOJ na siya na rin ay isang protected witness pero i-evaluate muna ang kanyang affidavit. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Nikki. Tabayanan natin ang updates dyan. Yan ang Express Report ni mobile journalist Merimon Reyes. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.